Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaction sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of all evil. So pasensya na po, no, maaraw, nandun po yung araw sa likuran eh. Alas 6 ng hapon pero may araw pa po. So pa-summer na po kasi, even though spring pa lang ang season dito. So ang ating pong pag-uusapan, dalawa po, no, unahin natin mga kababayan, ito pong rest back ni Senate President Chis Escudero sa pagdidiwara sa galit ni Senatora Amy Manotoc. Siya po ang chairman committee dyan sa Foreign Affairs na nagsagawa ng huling-huling Senate hearing tungkol sa illegal turnover daw po o illegal surrender or extradition o whatever doon sa kanilang dating presidente at amo na si Digong. At ganun din po atin din pang sasaglitan itong pahayag ng Palasyo through PCO, USEC and Palace Officer Attorney Claire Castro tungkol sa mga grupo na nanawagan ng hair follicle sa ating Pangulo. Yun na naman tong mga engot na ito, no? O makakatikim kayo mamaya kay USEC Castro. So unahin natin yung latest na statement po ni Chis Escudero. So actually naglabas na po siya ng napakahabang statement pero ang kukunin natin itong galing po sa Inquirer, no, yung panandaliang summary ng statement ni Chis Escudero. Siguro tatalakayin na lang natin ito ng mahaba sa ating live streaming kasi napaka-juicy po eh. Binasa ko na rin po itong statement na to. Talagang pinaliwanag po ni Senate President Chis Escudero yung kadahilan ng bakit hindi siya pumirma doon sa nilabas na contempt order kay Ambassador Marcos Lacanilao. Ano po ang pinakadahilan? Kasi po hindi po dumaan sa due process. Tandaan ninyo, hindi po dumaan sa due process. Ayan po ang sinasabi ni Senate President Escudero. Kaya hindi niya pinirmahan at galit din siya mga pabayan, kaya nga rumesback siya eh. Nagbigay siya ng kanyang panig. O mukhang itong si Escudero, palaban ito. Ano to, ito yung hindi magpapalagpas ng issue. Kailangan palagi siyang may sasabihin kasi reputasyon niya ang tinatamaan. Reputasyon niya ang binababoy ni Amy Marcos dahil doon sa letter niya o statement niya na I think nandyan po sa ating isang LSU, no? Napaka the scanting statement, napaka pagwawalang hiya sa personalidad at professionalism ng Senate President Chis Escudero, no? Ang sakit po ng mga sinabi doon ni Amy sa kanyang statement. O syempre, maski naman na kayo, wala pa nga kayong nakikitang dokumento, nagdadaldal na, inaakusahan kayo. Ang sabi nga dyan sa statement ni Escudero is, hindi ko pa nga nakikita yung order. Nilabas na kaagad sa media, pinakita niya pa. O di ba? Kung matino ba naman si Amy Marcos, kung dumaang kayo sa tamang proseso, due process. Alam nyo ba yon, kayong mga senador ni Duterte? O nga pala, hindi nyo pala alam ang due process. Kasi hindi kayo sumusunod sa due process. Kaya kayo nabubutasan. Mga gonggong kasi kayo, pasensya naman ha. Kung magagalit kayo sa word na gonggong, guilty kayo. Nakakahiya kayo, no? Dito po sa Inquirer, binuod na rin lang naman nila, no? Pero dito ang pagkakaintindi ko is the due process. Hindi binigyan ng tamang proseso nila Amy
yung kanilang kinontempt. O, di ba? Tapos sisisihin nyo si Escudero na hindi niya napirmahan. Hindi niya pa nga nakikita at nababasa eh. Bigla mo na lang nilabas, di ba? O, nakakahiya naman kayo. O, ito sabi nyo, according to Escudero, Marcos even released her statement and flaunted to the media her signed arrest and detention order even before he could see, much less receive a copy. O tingnan mo, ayan ba yung due process? Pinangunahan mo na yung Senate President? Unang-una, hindi nyo siya nirespeto. Eh sabi niya, even before he could see, meaning, bago ko pa makita yung order contempt, naglabas ka na ng statement mo, a very scanting statement against me, and then, pinakita mo pa yung order mo sa media. You haven't give me a copy, so what kind of colleague are you? You did not even respect my position. I am your Senate President. Parang ikaw, tauhan ka, meron kang boss. Ang ginawa mo, imbis na ipareceive mo sa boss mo, bigyan mo siya ng kopya, dumiretso ka. Ikaw na ang nagpatiuna, ikaw ang nagbida-bida. O sinong di magagalit? Siyempre, makakarinig ka sa boss mo. You overstep, you bypass, the one should be on top. Nilaktawan mo. So therefore, binastos mo ang opisina ng Senate President and also the person sitting on that desk. Nakakahiya. So walang due process. Doon nagagalit si Escudero. You did not even follow the due process. You did not even follow the Senate rules. Nandun po yan sa buong statement niya. Ha? O, tinan nyo, quote, Ambassador Lacanilao was ordered detained without the requisite approval and due process. O, ngayon makikita nyo, patunay lang, ebidensyang ebidensya na itong mga kampon ni Digong ay mga gunggong talaga, hindi marunong sumunod sa due process. Kasi bakit? Sila po kasi ang batas. Ang bawat sasabihin nila, dapat sundin mo na lang. Ito ang nararapat. The hell with the due process. The hell with the rule of law. Kami ang law. Yun. Mga animal. O eto mga kababayan, ang matinding sinabi ni Escudero kay Amy Marcos. Sa simula ng report na ito ng Inquirer, yung synopsis, sabi dito, Senate President Escudero lambasted Senator Amy Marcos, boldly telling the presidential sister to refrain from using the Senate as a platform for her own political objectives. Ang sakit nun mga kababayan. Ha? Makikita nyo po yan sa dulo ng statement ni Escudero. Ito pa mga kababayan ha. Titignan natin ito maigi para mabasa natin. Ito sabi dito, I urge Senator Marcos to refrain, ayan nga, for her personal objectives and to instead, ito pa ang payo niya kay Amy Manotoc. Aside na wag mong gamitin yung Senado for your own personal political objectives, dapat ang ginagawa mo, sabi niya, is use your name, title, and influence as a bridge towards unity, not a wedge for division. Our people and our country expect and deserve no less. Correct! Ang ganda ng payo niya. Huwag kang magso ng division. Dapat magso ka ng unity using your name, your title, and your influence. Hindi. Ginagamit niya yung pangalan niya, ginagamit niya yung title at influence niya to protect. Only to protect the interest of Duterte. Di ba? Napakasakit niyan mga kababayan. No? Tutuloy natin yan sa ating live stream. Lalo nating itong babatikusin, itong manggagamit na Amy Manotoc na napakasinungaling naman pala. Biruin mo, naglabas ka na ng statement mo, pinakita mo yung order na walang signature ni Senate President, nilambas mo siya with your scanting words and statement, nilapastangan mo, hindi mo nirespeto ang opisina ng Senate President, pati yung taong nakaupo doon, tapos
Wala ka naman palang binigay na kopya. Hindi pa pala nakikita ng Senate President yung order ninyo. Tapos nilambas nyo na siya. Wow! Ang galing mga kababayan. O ngayon, nakatikim kayo, no? Niresbakan kayo. Now, pasok naman tayo mga kababayan. Dito po sa pahayag ng palasyo tungkol dito sa grupo na humihiling ng hair follicle drug test kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga isa rin tong mga gonggong talaga eh. 'Di ba? Shout out po Sir Ivan. Ha? May mga grupo kasi diyan mga kababayan na ang kakapal ng mukha, pinipilit na magpa-hair follicle ang Pangulo para daw malaman kung hindi siya addict o hindi, ha? Nakakaasar mga kababayan. Eto na naman sila, eto na naman. Saan ba yun? Ito po, sa Sunstar, Mindanao Transport Group urge PBBM to undergo hair follicle test. O mga gunggong kayo, ha? Bakit hindi muna kayo ang maunang magpa-hair follicle test at magpa-psychological test, ha? Wag kami, ha? Kayo ba hindi nakinig kay Harry Roque? Sino po kayo para utusan nyo ang presidente? Ha? Presidente po siya ng bansa, halal po siya ng taong bayan, using Harry Roque's word. Now, ano po ang sabi ng matapang na USEC ng PCO at Palace Press Officer Attorney Claire Castro? Gamit na lang tayo ng quote card kasi ang haba po eh. Ha? Global Daily Mirror. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento. Walang basihan. Isang guni-guni para masira ang Pangulo. Kayo na nagbibintang. Kayo ang humihingi at nagdidiman sa Pangulo. Kayo munang magpatunay na meron siyang ginawang mali. Kapag wala kayong napatunayan, wala kayong karapatang humingi sa Pangulo ng anumang demand tungkol sa hair follicle test. I agree. Ganito rin kung iisipin nyo yung sinabi ni Harry Roque. Sino kayo? Walang sino mang makakapag-utos sa presidente. Presidente po siya ng bansa, inalal po siya ng taong bayan. Siya lamang po ang may karapatan kung siya ay magpapadrug test. O ito, anong sinabi ni Attorney Claire? Mas matibay nga eh. May basihan kayo? May ebidensya kayo? Kayo ang nag-aakusa. Therefore, pakita nyo muna ebidensya bago magpa-hair follicle test. Pero kung wala kayong napatunayan, wala kayong karapatang humingi sa Pangulo ng anumang demand para magpa-hair follicle test. Ha? Mga gunggong kayo eh. Ha? Maglabas muna kayo ng ebidensya. Patunayan nyo munang adik ang Pangulo bago sabihin na siya ay magpa-hair follicle test. Huwag kayong magpasulsol sa mga Duterte minions. Huwag kayong magpagamit sa mga Duterte evils. Ha? Nagpapagamit kayo eh. Lumang tugtugin na yan. No? Yan. Binigyan kayo ni Attorney Claire. Sino kayo? Labas muna kayo ebidensya. Patunayan nyo muna. Nag-aakusa kayo eh. Kung matibay ang ebidensya nyo, napatunayang hindi peke, tulad ng mga pulboronic o kung ano man, yung mga daldal ng mga Duterte minions na mga evil doers, ha? Kung hindi peke ang mailalabas nyong ebidensya, baka po maniwala kami at kami na ang mananawagan sa Pangulo. At baka na rin, magising na rin ang Pangulo, kaya may ebidensya na Pangulo, sige, go. Pero hanggat wala kayong nilalabas na ebidensya na tunay, authentic, ha? Sabi ni Bato, authentic, mga gunggong lang kayo. Di ba? Sorry but not sorry. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.